Good evening. Good evening na naman. Good afternoon sa ibang bansa. At good morning din sa ibang bahagi ng mundo. Yan. To God be the glory. Mga kapatid, at narito na naman tayo sa ating Bible study number 10. Ayan, nandyan na si Bats Roslily Kagiwa sa, I think, Hawaii. Hawaii or California. Ayan, si Sir George Sara sa Hawaii din yata. Sa Hawaii. Yan. Sila yung mga unang viewers dyan for our Bible study number 10. Yan po. So, welcome mga ka-UB, ano yun? Bible study, ay online Bible study. Ka-UBS. Yan. Welcome mga ka-UBS. O, andyan na naman si Sir Jonel Pasis Pines. Yan. Yan yung mga early birds natin sa ating Bible study ngayon. So, purihin ang Panginoon. Nandito na naman tayo. So, welcome everybody at patuloy po tayong natututo sa mga salita ng Diyos po. Tulad ng sinabi ko, shout out ko ngayon yung mga nag-like sa Bible study number 3. Yan. So, ayan. Shout out natin. Meron po tayong 601 views for Bible study number 3. Nung una ay nandyan din si PTA President ng Cabugao North Central School, si PTA Pres Nerio Lopez. Yan po. Nandyan din si Ma'am Matda Villa sa Sinait District. Ang saya-saya. Okay. So, narito na po yung isya-shoutout ko na mga nag-like sa, we have 168 likes noong Bible study number 3, part 1 and part 2. Yan po. So, isya-shoutout ko yung mga nag-like sa Bible study number 3 at number 3, part 1 and part 2 po. Yan. So, ito po sila. Si Pastor Mark Joel Kaiso, Pastor Loina Bringas Valencia, Heart at Sakalike, si Ma'am Odette Sumahit Balasan, si Hipag Lynn Cross Agtagem, si Sister Margie Corona Doque sa Malaysia, si Sister Bernadette Asuncion San Juan, si Sister Mariciela Benka Pierrera Singapore, si Sister Ami Kaiso Macau, si Yolanda Martinez Malaysia, Yolanda Martinez de la Cruz Malaysia, Pastor Ronald Tabalbag sa La Pasa, Mary Ann Saturno Doque Sagsagat Kontakla, Ginilin, si Ma'am Ginilin Kumangbang Asuncion, yan po yung dating clerk namin sa Cabugao District. Pastor Arnold Sabugo sa Bintar, Bintar, Ilocos Norte. Patricia Marisol Merin sa La Pasam, Chikaina Amulong, Kabarwan, si Ma'am Imelda Sahor Giron, Bats sa Ilocos Norte. Yan po, Ma'am Imelda. Ruth Bringas, Dubai. Janet Pinera, Malamin, San Juan. Josephine Segi Kubangbang, Singapore, Kasin. Kumusta Kasin? Nestor Junior Kubangbang, Cabugao South Central School. Irene Puli Parto,
Dubai. Ay, Saudi yata or Dubai. Tessa Lo. Ay, yes. Ma'am Minda Agustin, yung best friend ko. A teacher in Vintar, Ilocos Norte. Si Ma'am Christy Morelia Sabella. Ayan, anak ni Ma'am Josephine Sabella. Yan. Jayan Kubangbang Britos, Sagsagat, kontak lang. Grace Alnas, Greece, sa Greece. Yan. Si Ma'am Helen Castillo, Baguio. Si Prince Jamil, San Juan. Si Sir Chris Poknatrabang, Vegan City. Yata. Arbanilla, Sabugo, Janet, si Ate Janet sa La Pasap, I think. Si Pastor Nimpa, yan, sa Dubai or Abu Dhabi. Yan. Si Brother Alan Valencia, Genova, Italy. Baby Regine, Barcena. Si Ma'am Larivin, Villarin, Taliedo, Barbar. Mary Ann Ilar Caiso, si Ma'am Agnes de la Cruz, Valencia, sa Ilocos Norte. Yan. Marina Agjos, Evangeline Gabriel, Saudi Arabia. Yan, si Ma'am Banji. Ma'am Judeline Puli, Nagsingkawan. John Kubangbang, Apari, Cagayan. Denmark, Baklig, Kakadiran. RV Joyce, Bisana, Kakadiran sa... Kakadiran yata. Eleanor Sumera, Abu Dhabi. Albert Esteban Inking, Saudi Arabia. Maybelline Sunyo Inking, Saudi Arabia. Ronel Duque. Di ko alam kung saan siya ngayon. Kontak la. Gracia Amasi Bugaing. Yan. Nueva Era siguro to. Cherry Ann Tabil Encarnacion. Ma'am Cherry Ann. Yan. Sa Sigak, I think ito. Sa Samahang Ilocano. Ayan. Si Sir Jogracia Jose Sabeliano. Si Sir DJ. Si Pastor Arnold Sabugo. Si Sister Maricel Ramos Kubangbang, si Sir Emil John Aslor, Vegan City, si Sister Elma Lau, Manila, ako si Aids, hindi ko alam kung saan, kung nasaan siya, ako si Aids. Si Ma'am Mildred Nabal, Head Teacher of Pugos Elementary School, my friend. And Mare. Sister Resty Banyaga Tapaya, si Ma'am Odette Sumahit Balasan, si Ma'am Josephine Morelia Sabella ng Salapasap Elementary, si Ma'am Aleli Saribay Manantan ng Sinait National High School, si Sister Estela Agtagem Ventura, Bangi, Lorna Subia, Rebba Kakadiran, si Sister Bernadette Asuncion, San Juan, si Pastor Sylvester Galusmo, Sinait, Lynn Cross, Malaysia, si Pastora Dita Duque, Macau, si Sister Ami Kaiso, si Ami Kaiso, Macau din. Sister Sheila Bianca Pierrera, Singapore. Yan. Si Kagawad May Valencia, Karusipan. Pastor Presi Alibin, Vegan City. Jesmark Castillo Doque, Sagsagat, Kontakla. Yan. Si Sir Cleverson Pasio ng Salumage Elementary School. Yan. Si Ma'am Helen Batawi, Dardarat Elementary School. Sister Maribel Orani Manantan, Vince de la Cruz, Sagsagat. Si Sister Lita Manantan Ubaldo, Canada.
Yan. Si Sister Juliet Asuncion Tapaya, Hong Kong yata or Malaysia. Yan. Oh. Diyan, nagsidatingan na yung mga viewers natin. Welcome po. Ongoing ang shoutout sa mga nag-like noong Bible study number 3 po. Yan. Si Ma'am Chupi Lahara, Hawaii. Si Ma'am M. Jane Rafael, Greece yata. Oh, parang Greece. Si Brother Isagani Perez, Italy. Si Ma'am Fatima Jimeno, yan, Principal 4 ng, ay nakalimutan ko yung school niya, hindi na sa Santa Cruz, sa 2nd District. Si Ma'am Primitiva Serrano, si Ma'am Daisy Duque, saan ka Ma'am Daisy? Hawaii ba? Hawaii yata. Si Shanaya Pain, condolence, Shanaya, last night na nga yun ni Sister Heidi at mamaya nandyan na kami. Sister Rika May, si Rika May Ventura, nasa Bangi pa lang ngayon, yan. Si Ma'am Jonah Suset Baldovino Duque ng Quantakla Elementary School, Chikaina Amulong, Pastor Stephen Unabia, Santa Cruz, Patricia May Sulmerin, Salapasap, Julius Manantan, Sagsagat, Quantakla, si Ma'am Minda Agustin Bintar, Ilocos Norte, teacher and best friend. Tessa Lo, Sagsagat, Quantakla, Ma'am Brenda Ines, Hawaii, Ma'am Christy Morelia Sabelia, Evelyn Pahe Sunido, si Bats Evelyn Pahe Sunido, Karusipan, Kagawad Marisa, ay hindi, si ano pala ito, Sister Marisa Valencia, Kubangbang Valencia, Italy. Si Irene Puli Parto, Saudi. Si Ma'am Imelda sa Horgiron, yan, naulit kasi part 2 and part 3 kasi. Jayan Kubangbang Britos. Si Sister Juanita Felunya, Canada or Spain? Spain. Sister Celia Sabugo. Sister Rachel sa Monte Aquino Ramos, Barbar San Juan. Eunice Jamil Divina, Sagsagat, Quantakla. Si Ma'am Elizabeth Apuado, si Sister Vitaline Leonson sa Sevilla, Santa Cruz. Ayan po. So, yan muna po yung mga 168 likes at yung mga 601 na viewers po. Maraming salamat. Hindi po kasi namin matrace po kung hindi kayo nag-like, hindi namin makikita kung nag-view po kayo. So, please po, pa-like or comment. Yan, nandito na yung mga viewers natin. Nandito na naman sila. Si Ma'am Matda kanina, saka si PTA Press ng Cabugao North Central School. Baby Marivic is watching. Sister Nida Sumahit Balasan, watching in Hong Kong yata, Hong Kong or Malaysia. Andyan na naman si Brother Alan Valencia sa Italy. Wendell Santelia, Nagsingkawan. Si Ma'am Macaria Edna Fontanos, yan. Si Raisa Paneda Kaiso, is watching. Adonis Ladera, Ilocos Norte. Yan. Hello, Bats, Pastora, musta? Sabi ni Ma'am Macaria Edna Fontanos, my batsmate in Ilocos Norte, a teacher also. Amboy Castillo is watching. Yan, Ma'am Estrel Munar Siruno is watching. Congratulations again, Ma'am, for being an outstanding principal. Si Ma'am Gina Serrano is watching. Si Sister Dita Doke
Yan, sa Hong Kong, nagwa-watch din, nandyan na siya. Good evening, Pastora. Yan, good evening, Pastora. Yan, good evening po sa inyong lahat. Ang saya-saya po. Okay. So, ngayon, bago tayo dadako sa ating new lesson, as I promise you po na sinout out ko yung mga nag-like, tapos na po. So, ang i-shout out ko sa Bible Study number 11 ay yung mga nag-like po at nag-comment, nag-share sa ano po yung sa Bible Study number 4. Yan, Bible Study number 4 na naman ang i-shout out ko sa susunod. Yon po. So, para po sa mga nakinig noong last Bible study na pag-aralan dyan din si Sir Johnny Torres Ciruno sa US. Yan po. Siya yung namin, back-upper namin kung kami ay nagre-reunion. Yan. Nagpalit yun ng baboy. Si Ma'am Matt Davilla naman. Hello, Ma'am Julie. Congrats. Congrats sa Panginoon, Ma'am Matda. Thank you. Okay, so, ngayon po, yan, yung natakal natin yung about the resurrection. Chapter 7 po tayo. The resurrection of Jesus Christ. So, pag-usapan po natin na bakit kaya sinabi nilang 3 araw ay mabubuhay si Jesus Christ. Kung tutuusin po, kung namatay siya ng alas 3 ng Friday, kung sa calendar natin, kung namatay siya ng Friday at 3 o'clock, pangalawang araw pa lang po yung Saturday, 3 o'clock. So, ang pangatlong araw, pangalawang araw, unang araw pa lang yung Saturday, 3 o'clock. Second day pa lang yung Sunday, 3 o'clock. Monday, 3 o'clock sana din. Yun ang ikatlong araw. Pero, tulad ng sinabi ko, mga kapatid, mga ka-OBS, yan, ka-OBS na tuloy ang naisip kong itawag sa inyo po. Kasi, ka-online Bible study. Yan. Para maging iba din ang dating. Parang unique din. Di po ba? Okay. So, ngayon, kung bakit sinabi sa Bible na after 3 days siya ay muling mabuhay. Kasi po, sa Talmud calendar, ang sa Talmud calendar po, ay hindi kailangang matatawag na hindi sakalang matatawag na isang araw po kung may 24 hours tulad sa atin. Pero sa Talmud calendar po, as long na nakakuha ka ng oras na kabilang doon sa araw na yun, okay na yun. Maibibilang na po na isang araw. Ganun po. Yan. So, sige, mag-compute na po tayo. Yan. So, 3 o'clock ng Friday hanggang 12 o'clock ng gabi ng Friday, considered na yun as one day sa Talmud calendar. So, 12 o'clock 12:01 ng Saturday, yan. Saturday hanggang 12:01 ng ng Saturday ay from yung 12:01 ng Friday hanggang 12:01 ng Saturday, isang araw na naman yon. Yan po. So, 12:01 ng Saturday, part na yon po ng pangatlong araw na Sunday.
Kaya, ayun. So, ang nakuhang oras, 12:01 ng Sunday hanggang sa madaling araw. Yan. Kasi madaling araw po siyang nag-resurrect. So that is part of the third day already. Ganon po. Kaya yung mga nagtataka, bakit dadalawang araw pa lang? Bakit sinabi sa Bible na 3 araw? Yan. Hindi po, nagre-reconcile po ang sinasabi ng Bible. Kasi yun po ang explanation. Meron pong, yung sa Talmud calendar, kino-consider po nila any hour po na kasali nung araw na yun ay considered as part of the day. Considered na day yun. So, yan ang explanation po. Yun. So, ngayon, bago natin talakayin yung assignment natin yung assignment natin po, saan pumunta ang kaluluwa ni Jesus pagkatapos niyang sinurrender kay Father God yung kanyang buhay at siya ay nalagutan ng hininga. Yan po yung very interesting na sasagutin natin mamaya. Pero unahin muna natin itong chapter na lesson natin para kapag tapos na, free na tayong babalik doon. So, para po matapos natin, sikapin natin na bawat Bible study, meron po tayong matapos na isang chapter po. Ayan. So, ngayon, dadako na tayo sa repentance. So, noon dito, yung resurrection of Jesus Christ, itutuloy natin mamaya. Yan, pero para matapos po natin ang isang chapter ngayon ay umpisa na muna natin itong repentance. Sabi po dito sa Acts 2:36 to 38, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the apostles, Brothers, what shall he do? Peter replied, what shall we do? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, so that your sins may be forgiven. Ayan po. So, ang sabi po dito, repent and be baptized. Yan po. Pero ang baptized po na sinasabi dito ay yung tulad kay Jesus Christ na inilubog siya ni John the Baptist sa Jordan River. Yan po. Hindi yung baptized na dedication, yung maliit na bata na dinededicate. Ganon. Hindi po. Andyan si Pastor Raul Dumulot. Is watching from Saudi Arabia yata kanina. Okay, kararating lang sa Saudi. Nagko-quarantine pa. Yan. Kasama naman sa District 3. At shout out ko din po yung mga nagpipray na nagbaback up sa prayers na kasama namin sa District 3 na yung mga kasama nating pastor sa District 3, si Pastor Roel Agtagem, si Pastor Arnolfo Salvador, Pastor Elordi Watson na District Supervisor namin, si Pastor Pablo Caiso, General Supervisor, si Pastor Levi Salvador, si Pastor Marites Lagasca, Pastor Lordelita Arconado, Pastor Jocelyn Dumulot, ayan, si Pastor Raul Dumulot, si Pastor Stephen Unabia, si Pastor Mark Joel Caiso, Pastor Renelyn Caiso, si Pastor Loina Valencia, Pastor Presi Alibin, Pastor Rodel Aquino, Pastor Nimpa Tadena. Yan po. At meron ba akong nakalimutan? Sana wala akong nakalimutan. At sa kayo po, yung mga kasamahan din po namin sa
lawag at ang mga Ilocosur pastors, nako, ang dami. Yung mga members ng Ilocosur Ministerial Association under Reverend John Lacaden, at saka yung mga kapwa pastors sa Espada po under Bishop Rene Tabaco. Yan. At saka yung iba ring sa Sekem yata yun, si Pastor Larry Villa, at marami pa pong iba yan. So, yan, dadako na tayo sa ating new lesson, which is repentance. So, ang sabi po dito, repent and be baptized. Yan. So, letter A, what repentance, ano to? Is not, sabi dito, what repentance repentance is not just feeling guilty. Yan. So, number 1 po, not just feeling guilty. Bakit po? Feeling guilty about our sin comes before repentance. Magi-guilty muna tayo bago tayo mag-repent. Yan. But is not repentance itself. Iba yung pagka-guilt, hindi pa yung repentance. Yan. Hindi pa repentance yun, yung nag-guilt tayo. Nag-guilt pa lang yun. Iba yung pagre-repent po. So sabi dito, no one repents unless they first feel guilty about their sin. But not all who feel guilty actually repent. Na, yan. So, bago po tayo mag-repent, na ano muna natin yung guilt, yung ma-feel po natin na we are guilty. Yan. So, if we are guilty na, we repent na. But not all who feel guilty will repent. Yan po. Yan. Pero dito po sa Acts 24:25, ano po ang sabi dito? Sabi dito, as Paul discoursed on righteous, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, that's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you. Yan. So, Felix felt guilty but did not repent. So, meron po yung nagigilty pero hindi naman nagre-repent. Yan po. Pero ang kailangan ng Panginoon is repentance po. What else? Number 2. Not just being sorry for your sin. Ano yun? So, repentance is not just being sorry for your sin. Ano daw? So, some people are very sorry because of the consequences of their sin or because they have been caught. People feel sorry not for what they have done wrong, but for the penalty they receive in being caught. Yan ang feeling ng mga tao po kapag they are caught sinning. But sabi po sa 2 Corinthians 7:10, godly sorrow leads to repentance that brings salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Yan. So, godly sorrow, ibig pong sabihin na yung talagang iiyak ka talaga na you are very sorry for your sins. Yan po, godly sorrow yun. Kasi it leads to repentance. Yan. So, magre-repent na. What else? Repentance is not just trying to be a good person. Many people try in their own strength. Si Pastor Loina Valencia, hindi ko yata nabanggit kanina. Pastor Loina Valencia din, shout out. Yan.
So, all of us, sabi dito, many people try in their own strength to become a better person and change their way of life. Any self-effort has a root of self-righteousness. Yan. In it, kapag self-effort daw lang po, ay has a root of self-righteousness daw. Yan. Yung parang, yung self-righteousness? Parang, naku, we are righteous in our own eyes. Yan. In it, which does not acknowledge the need of repentance from sin. Isaiah 64:6. Sabi dito, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. So Isaiah 46:6, all of us, sabi po dito, talagang maski sa Romans 6:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, sabi po. So, lahat po nagkasala. Yan. Ay, babasa muna natin yung comment ni Pastor Dita Palaso Piedad sa Macau. Good evening, Pinas. Sa lahat ng listeners, watching, praying for all of your spiritual ear to listen and understand and keep into your heart and do the will of God. Amen. Yan. Amen, Pastor Adita. Thank you for being there for us praying also this Bible study. Yan. So, Pastor Presi Alibin is watching. And then, so, repentance is not just becoming religious. So, the Pharisees in the Bible were extremely religious in behavior and practice. They fasted and prayed and had many religious ceremonies, yet never repented. Maraming maski pray sila ng pray, maski fast sila ng fast, kung hindi naman sila nag-repent, marami daw ganun po. Oo, hindi nagre-repent. Yan. Pero, daw naman, pero hindi naman nagre-repent. Nagpa-fast din. Alam niyo po ba yung fasting? Yung fast, hindi po kakain ng siguro 1 meal, 2 meals, 3 meals, mga ganon, 1 day, kung 2 days, depende po sa kanyang wish. Yan. Okay. Oh, yan. Jezabel Sunyo Doke is watching. Si Ma'am Erlinda Guerrero, yan. Yung retired master teacher ng Cabugao District. And at the same time, the previous journalism coordinator of Cabugao District. Hi, Ma'am Linda. Mare. Yan. Okay. So repentance is not just trying to be a good person, but it is not just becoming religious. Yan po. So hindi ko mo very religious tayo, sabi dito. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance, and do not say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones
God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. That is in Matthew 3:7 to 10. Yan po. So, sabi po dito na sabi, I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Yan. So, ibig po sabihin na yung hindi po raw namumunga, na yung hindi, every tree that does not produce good fruit, yan, will be cut down and thrown into fire. So, ano pang ibig sabihin? Tayo rin po ay mamumunga ng kapag po very religious tayo pero hindi naman tayo namumunga. Ano ang ibig sabihin ng namumunga po? Ibig sabihin po na marami po yung mga makikita na pinagbago po ng ating buhay. Yun po yung sinabing pamumunga. Fruits of the Holy Spirit. Kapag po ang Holy Spirit, kapag po binago na po tayo ng Panginoon, hayan, marami na pong makikita ng mga tao na pagbabago sa ating buhay. Ayan, sunod-sunod na sila. Sister Juliet Cristaquino is watching. Good evening, Pastor Ma'am. Si Ma'am Estrelita Inda is watching. Si Naet District. Si Ate Marilyn Lerida is watching in Hawaii. Yan. Welcome po. Yan. So, repentance is not just being religious, na yung makikita ng mga tao na very religious tayo, pero hindi naman tayo nagre-repent. Ibig pong sabihin na pwede pa rin po tayong tulad ng tree na hindi po namumunga, ikakat po nila at mapunta doon sa fire. Yan po. So, kapag po hindi tayo nagrepent talaga at nakagawa tayo ng kasalanan tapos hindi tayo nagrepent po, ang mangyayari po, para na rin po tayong hindi namumunga. Yan. Kasi, kapag po tayo ay nagrepent, doon talaga mag-start po yung pamumunga natin. The fruits of the Holy Spirit po ay makikita sa ating buhay po. Kasi, ano po ba yung mga fruits of the Holy Spirit? Yan, marami yon yung mga fruit of the Holy Spirit. Yung, sabi doon, may love, faith, joy, endurance, ay long-suffering, patience, lahat-lahat na ng mga values, magagandang values. Yun po yung mga fruits of the Holy Spirit. Yun po. So, dito, repentance is not just knowing the truth din. So, hindi dahil religious tayo na nakikita nila, no? Kapag nagrepent po tayo, talagang magre-repent po tayo. Yan. Tapos, yan na naman si Sister Leonila Rosalinda Sistosa. Not just knowing the truth, having an intellectual head knowledge of truth does not necessarily guarantee that the truth has become a living reality in one's life. Yan. So, believing with the head and believing with the heart are different sa Romans 10:10. Tapos sa James 2:19 to 20, ano po ang sinabi? You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish man, do you want further evidence that faith without righteous deeds is useless? Yan. So,
ang pananampalataya po, kapag wala pong gawa, ay patay po na pananampalataya. Yan. So, hindi po, como sabi ni Jesus Christ na believe on the Lord Jesus Christ, hanggang sa believe na lang po tayo. Kailangan pong gagawa din tayo ng mabuti. Pero hindi naman po na kahit gumawa ka ng napakaraming kabutihan, kung hindi ka naman nanampalataya, mauuna po pa rin po at very important pa rin po yung pananampalataya na uunahin po natin. Tapos, dagdagan natin ng mga magagandang gawa po para po maging pananampalatayang buhay. Kasi, kung wala daw pong gawa, pananampalatayang patay daw po. Ayan, nandyan na naman si Ma'am Lorna Salom, retired master teacher. Nabanggit ko na kanina. Okay. So, sabi po dito na hindi po alam, dahil nalaman natin ang katotohanan, hanggang doon na lang po. But if we repent talaga, yung talagang makita ni Lord talaga na we are so sorry for our sins, ayan po, patatawarin niya tayo. Kasi nga, yun nga ang kanyang misyon, kaya siya naipako sa cross para po sa ating mga kasalanan po. So, faith without deeds, good deeds, is dead. Yan po. So, ngayon, sasabayan po natin yung ating faith ng mga good deeds. Okay, so another. What is true repentance? Ano daw po ba yung true repentance? So, number 1, true repentance is being sorry to God for your sin. Ayan po. True repentance is a sorrow, not just towards oneself or towards another person. But first and foremost, it is true sorrow towards God. Talagang tatangis ka talaga na sa pagsisisi. Yun po, yung pwede mong, Lord, talagang tatangis ka, kung nakaluhod ka, kahit ano yung ginagawa mo na, basta naipakita mo yung talagang pagre-repent po natin sa Panginoon. Yan po. So, sa Psalm 51 verses 1 to 4, ito po ang sabi nito. Si David po ang sumulat ng Book of Psalms. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight. Yan. So, alam nyo kasi si David, nagkasala siya sa Panginoon through his adultery with Bathsheba po. Yan. Kasi, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Nakita niya na maganda. Ayun, pero si Bathsheba po ay asawa ng isang general. Yan. Kaya, yun na po, doon na nagkasala si David kasi sined niya yung asawa ni Bathsheba, sined niya sa warfare, ay sa war zone. Yan. Kaya para po magawa niya yung gusto niya kay Bathsheba. Yan. So, doon siya sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt
of my sin. Yan po sa Psalm 32:5 at saka sa 1 John 1:9 ganun din po. So, yun po, kapag sasabihin po natin o kaya i-confess po natin ang ating mga kasalanan po sa Panginoon, He is very much willing to forgive our sins. Gaano man po kalaki yung kasalanan natin, patatawarin tayo basta true repentance po ang ating gagawin. Yan po. Next, sabi is number 3. True repentance is turning away from your sin. Sa Proverbs 28 verse 13, ang sabi doon,